pagpapatuloy ng ating seafood hunting sa Pagbilao, Quezon, sisisid tayo para manguha ng saang. Ito ba? Meron din ako. Yung ano yan, yung... Nasigan po, pinasigan. Lalabas yung pupo niya. May pangil! Nanunusok! Lalabas ang pupo niya. Patalasan din ng paningin ang labanan sa paghahanap ng mga kibit sa batuhan. Usually, nakatago siya sa mga bato-bato. Kailangan lang mag-ingat kasi medyo matatalas ang mga ano dito. Hirap maghanap. Oh, nakakabit pa talaga. Ayun! Uy, katumakas. Di ka tumakas. Saan ka napunta? Wala ay. Wala ay. Vlog. Maging ang bakawan, susuyurin din natin. Hirap makita. Ano ba yun? Ang hirap hanapin. So, ang problema dito, kapag lumalakad ka, nabubulabog yung tubig, kaya lumalabo. So, dapat dahan-dahan lang daw ang lakad. Yun. Teka lang. Kailangan matalas talaga mata mo dito ah. Yun oh, nakatindig pa oh. Nagpapahuli. Ito. Mula sa dagat hanggang sa batuhan, pati na rin sa bakawan, Dami yan. Ayan na, nakikita ko na sila. ang Pagbilao talaga namang sagana sa yamang dagat. Sarap. Ang galing ni Ate Sherry magtimla. Kailangan may talent ka talaga dito sa pagsip-sip. Nice. Kaya naman tara na sa Pagbilao, Quezon! Noong nakaraang linggo, humarap ako sa matinip na hamon ng pagkuhan ng tuyo. Ano naman? Nakakuha akong isa. Teka lang. Ang hirap. Parang maano na eh. Malabo na. Mahirap pa. Nakatatlo pa. Wag. Nakatatlo na ako ah. 2, 3. Hindi ako lumulubog. Paano ba lumulubog? Sandali, natusok ako. Natusok yung tuhod ko. Paano aakyat? Ayun. Pwede ko bang ganunin? Ha? Ha? Natutunaw ba to? Mahapdi eh. Parang sa lubsob. Baka mapapalabas ko. Ay, nakaano siya oh. Tingnan mo oh. Ay, nagdugo. Sumisid din tayo para manguha ng seaweed. Natin ito dadalhin doon. So, ito na.
ng isdang guno na kasing haba man ng mga daliri, huwag ismulin dahil bigatin sa lasa. Teka, huwag kayong lumabas. Ang daming salabay eh. Tanggalin muna natin yung mga salabay. Isda lang gusto namin. Ayaw namin ng salabay. Iba't ibang seashell din ang nakukuha sa Pagbilao Bay. Isa na riyan ang saang o spider shell. Ang hugis kasi ng shell na ito, maihahalin tulad sa gagamba. Sa pagkuha ng saang, kailangan ng malakas na resistensya at matalas na mata. Kadalasan kasi silang nagtatago sa mga bato sa ilalim ng dagat. Kagaling, di ba? Ito ba? Oo. Pero din ako. Ang bahagi ng dagat na aming sisisirin, nasa 10 hanggang 14 feet ang lalim. Ang lalim ah! Kuya, may kumakagat eh! Gato. May ano eh! May pangil! Oo, yun nga po. Nanunusok! Nalabas lang po yun, nalabas. Kaya nabitawan ko. Success ang pagkuha natin ng saang, mga kapuso. Ang mga nakuha naming saang, perfect ingredient sa bistek. So ito yung mga nakuhang laman mula dito sa saang. Ang ginawa na dito ni Cheryl ay nilaga muna, no? Apo. Tapos ginayat. Apo. Paano yung laga? Matagal ba? Hindi naman po ma'am, mga 15 minutes, 10 minutes, ganun lang Mga po. 15 minutes lang. Apo. Okay. Tapos magluluto tayo ngayon ng bistek. Apo. Bistek na saang. O, sige, game. Itong nakuha natin na to, ilang saang ito? Ano po siya ma'am, mga 12 pieces po. Ah, ganun. Opo. Bakit kailangang ilaga muna yung saang? Para po ma'am, pag kinuha po siya ay madali na. Kasi hindi po natin siya basta-basta makukuha dito ng buo kapag hilaw pa. Opo. So, ibig sabihin nilaga ninyo yung buong Opo, nakalagay. shell talaga? Opo. Nilaga Bago yung buong shell pagka, saka po siya pupukpukin. Ah, Para makuha para yung laman. makuha Opo. yung laman. Kasi otherwise, kapag hindi nyo siya nilaga muna, mahirap, hindi siya lalabas ng pusa. Hindi po. Sa pagluluto ng bistek na saang, igigisa muna ang bawang at sibuyas. Yung lasa niya parang kuhol ba? Meron po siya ma'am, pagkakahawig sa lasa niya. Parang hawig siya ng kuhol. Opo. Pagka medyo golden brown na po, saka po yun. Ilalagay na to. Apo. Hindi siya malansa. Hindi malansa yung lasa niya. Apo. Very neutral lang yung yung lasa. So, ang magbibigay talaga ng flavor dito ay yung timpla natin. Apo. Titimplahan ito ng toyo, Optional lang. Sili. Wow, ang daming sili. Okay lang yun ma'am. Hindi yan. at oyster sauce. Lalagyan din ito ng suka at asukal na pambalanse ng lasa. Okay na yan. Okay na po. Tikim-tikim. Talagang kabisado mo na yan, ha? Kasi po like ko na ito niluluto. Kasi lagi mo nang niluluto. Kabisado mo na. Oh, perfect na. Ang galing mo talaga. Dami kasing saang na nakukuha ni Janjan, eh, no? Yun po. Laging yan ulam niyo. Pag nangingilaw po siya sa gabi, tapos nakakaipon ito, ulam na po namin yung automate. Bongga. Okay. Ano po? Alright. Mukhang masarap, ha? Bistik na saang. Tikman na natin.
Oh, parang masarap sa kanin to ah. Opo. Oo. Pagkatapos sumisid at magluto ng saang, tikiman time na! Ang sarap. Ang galing ni Ate Cheryl magtimpla. Sarap. Yung texture niya ngayon parang pusit, parang ganon. Pero kailangan pang palambutin ng kaunti. Pero walang kalansa-lansa, tsaka masarap yung timpla. Mapaparami ka ng kanin. Sarap! Mga kapuso, time out muna tayo sa paglusong. Pupunta naman tayo sa mababatong bahagi ng tabing dagat. Hello, nagulat ba kayo? Mangunguha tayo ngayon ng mga kibit. Ang kibit ay isang klase ng mollusk. Google nyo na lang kung ano ang mollusk. Pero nakakabit siya dito sa mga batuhan. Siguro kaya kibit ang tawag sa kanya kasi talagang nakakabit talaga siya. Eh pangit naman kung tatawagin natin siyang kabit, di ba? So, kibit. Hanapin ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung kibit. Wait lang. Okay. Ang tawag din daw dito ay talakugan, pero dito kibit ang tawag nila. Tarant! Ginagawa raw itong sisig. Kasi yung texture daw nito ay parang tenga ng baboy. So, maghanap pa tayo ng iba pang mga kibit. Usually, nakatago siya sa mga bato-bato. Kailangan maging maingat sa paglalakad sa batuhan. Malalaki at madudulas kasi ang mga bato sa parting ito ng dagat. Ay, ano yung laman yan sa loob? Ah, yan ba yan? Ano ba yan? May laman sa loob. Ito, ano yan? Ayan yung laman niya. Ah, laman niya lang talaga. Pinakang bitukan niya. Pala siya. Ang hirap naman maghanap. Saan pa meron? Saan yung malalaki? Ayun, doon daw may lalaki. Kayang dumikit ng kibit sa mga bato. Ito ay dahil sa byssal threads nito o mga natural nitong pandikit. Kumakapit ang kibit sa mga bato para hindi ito maanon. Pero ang extra challenge dito ang paghahanap ng kibit dahil kakulay nito ang mga bato. Ako, nakakabit pa talaga. Ayun! Uy, huwag ka tumakas. Teka. Saan ka napunta? Wala ay. Nilaglag ko kasi. Tusok dito, tusok doon, pagkatapos ng halos 1 oras na paghahanap ng kibit. Ganito karami ang aming nakuha. Ang karaniwang luto ng mga tagapagbilaw sa kibit, sisig. Okay, ang tawag po dito ay kibit o kaya Talakugan. talakogan. Opo. Talakogan. So, dito parang mukha siyang dinosaur. Ito yung nakakabit doon sa ano, hirap nitong kunin. My God. Tapos ito yung ilalim niya. Ang kukunin lang natin itong bandang ilalim na to. Ito kasi, yan o. Ang tigas. Ang tigas nito oh. Matindi. Eh ito, kinakain din to. Ang Tinatanggal spam. po yan, ma'am. Kailangan Nililinisan tanggalin po. natin. Kaya po siya ay... So, paano natin ito hihingayin? Nilalaga po siya ng 2 to 3 hours. Sus Marios. Opo. Tapos pagkatapos ng 2 to 3 hours, Yan, saka yan po malambot ng tanggalin. magiging malambot Opo, na, malambot tas- siyang tanggalin. pwede na siyang Opo, tanggalin. ganyan na po magiging itsura niya. So medyo mahirap po itong kunin, mahirap din pong iluto kasi talagang tiniktik mo na siya doon sa ano sa Batuhan po. batuhan tapos 2 to 3 hours mo pa siyang ilalaga hanggang sa lumambot siya. Pero sabi ni ate, masarap naman daw talaga to. Kaya nila gagawing sisig kasi para siyang ka-texture ng tenga ng Opo, baboy. opo. Kailangan hiwain natin siya ng maliliit kasi medyo matigas siyang nguyain. Para siyang cartilage, yung tenga nga ng baboy. So perfect talaga itong gawing sisig. Okay. Una munang ipiprito ang mga nahiwang kibit.
kawali? Karon? Ano ba yan? Ang mamantika pala. Anong putok-putok ka talaga? The best yan, ma'am, pulutan. The best na pulutan to? Puro pulutan yung mga niluluto natin ngayon. Kilawin, torta. Pwede pong ulam. So, hihintayin natin hindi na siya pumuputok-putok. Hindi naman, ma'am. Basta po yung medyo parang toasted na po siya, pwede na po yun. Okay. Kapag malutong na ang kibit, hahanguin at isi-set aside muna ito. Sa isang kawali, igigisa ang sibuyas at sili. Pwede na po natin ilagay ulit. Babalik na. Opo. Yan. Okay. Saka po natin siya lalagyan ng pampalasa. Pampalasa. Oyster. Oyster sauce. Seasoning. Opo. At saka ito lalagyan ng itlog. Okay na po ito. Wow! Kalain mo, no? Mukha talaga siyang sisig na ano. Kala mo karne, no? Opo. Hindi mo iisipin talakugon siya, no? Yun. Tapos, Sa kanya po siya pipigaan. Pipigaan. Opo. alright! Ang tamo na yung kanin. Sige po. Okay. Okay, tikman natin itong sisig na kibit. Sipin mo talaga, parang yung sisig na nabibili sa restaurant eh. Sarap ng timpla, ah. Masarap yung timpla. Iisipin mo talaga, parang legit na sisig. Pero, mas matigas siya. Mas matigas siya ng kaunti kesa dun sa tenga ng baboy. Medyo kailangan talaga gayatin mo ng maliliit. Kasi may nguya. Pero masarap yung timpla. Masarap yung timpla, walang lansa. Siguro kung gagawa kayo ng ganito, dagdagan nyo pa yung kulo para lumambot siya talaga ng maigi. Kasi medyo matigas pa siya ng kaunti. Pero dahil ginayat naman siya ng maliliit ni ate, kaya naman kainin. Pero masarap yung ano, sarap yung timpla niya. Sisig na sisig. Bukod sa mayamang karagatan, may mga bakawan din sa bayan ng Pagbilao. At sa mga bakawan na ito, may makukuhang isang uri ng shell na pwedeng panglaman tiyan. Napaka-resourceful talaga ng mga taga Pagbilao, Quezon. Imagine nyo na lang, itong pupuntahan natin ngayon, meron ding makukuhang pagkain daw dito. Kuya James, anong makukuha natin dito? Ano yan? Tinuturo mo na kaagad. Ah! Ito! Mga ano? Shells. Bagongon. Bagongon. Ay, ito. Ito. Para siyang mga ano, suso. Pero patulis. Ang galing naman ang mata mo. Ang bagongon o horned snail sa Ingles ay isang uri ng seashell na may sukat na umaabot ng hanggang 2 inches. Kilala ang bagongon sa kanyang kakaibang hugis na kahawig ng apa o cone. Masarap daw itong gataan. Ay, iba ata ito. Kinakain din ba to? Hindi ito kinakain? Ano, pero kinakain din ba to? Ay, hindi. Kailangan nyo ang dilim na ng tubig. Paano natin makikita? Sige, kuya. Ito lang.
yun? Hirap makita. Ano ba yun? Hirap hanapin. So, ang problema dito, kapag lumalakad ka, nabubulabog yung tubig, kaya lumalabo. Mukhang nagiging mailap sa amin ang mga bagongon na, pero walang susuko, kailangan talasan ng mga mata para makahanap nito. Ayun, may nakita ko. Parang patay mo yung bagaan. Buhay pa ba ito, kuya? May laman talaga ito sa loob? Paano ito lulutuin? Tatanggalin yung puwet tapos? Tapos lulutuin na. Kailangan matalas talaga mata mo dito ah. Ayun oh, nakatindig pa oh. Nagpapahuli. Naging mailap man sa una, hindi tayo nabigo sa pagkuha ng mga bagongon. Ang mga bagongon, perfect daw iluto sa gata. Hello po mga kapuso. Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng ginataang bagongon. Sa isang kawali, igigisa ang bawang at sibuyas. Ilagay na po natin ang bagongon. Tatakpan muna ito at hahayaang kumulo sa loob ng 3 minuto. Pagkatapos kumulo, titimplahan ito ng asin, seasoning powder at paminta. Sabulit lang po siyang gagawin. Tapos ilalagay po natin ang tanlad. Pampawala po ng lansa. Sunod na ilalagay ang gata ng niyog at saka ito pakukuluan. Yan, kumulo na po siya. Lalagay na po natin ang malunggay. Pakukuluan ulit ito hanggang sa maluto ang dahon ng malunggay. Maya-maya pa, luto na ang ginataang bagongon. Hirap makita. Ano ba yun? Ang hirap hanapin. So, ang problema dito, kapag lumalakad ka, nabubulabog yung tubig, kaya lumalabo. So, dapat dahan-dahan lang daw ang lakad. Naging mailap man nung una, sumakses pa rin tayo sa pagkuha ng mga bagongon sa bakawan. Ayun oh! Nakatindig pa oh! Nagpapahuli! Ito. Yun oh. Teka lang. Bulabog eh. Bulabog. Ang mga nakuhang bagongon, perfect kapag ginataan. Kumusta naman kaya ang lasa? Eto na po yung ginataang bagungon. Ang problema sa mga ganito, ayun na. Sarap. Yung peg niya parang ginataang kuhol, ganun din yung lasa niya. Mas mahirap lang talaga itong sipsipin. Kailangan may talent ka talaga dito sa pagsipsip. Wow, ang hirap ah. Lumabas ka naman. Pakain ka naman dyan. Wait lang ha. Hirap, etong nalalabas na. Ayun! Kasi di ba yung kuhol, ang dali lang niya kapag pag may toothpick. Ito kasi kailangan mo talagang palabasin sa pamamagitan ng pagsipsip. Sarap yung pagkakaluto. Mahirap lang kainin. Kailangan mo sipsipin. Sa ating pagbisita sa Pagbilao, Quezon, nakita natin kung gaano kayaman ang kanilang karagatan at coastal wetlands. Nakatatlo na ako ah.
Oh, ito na. Ayan, ang dami, ang dami. Sige, sige. Kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga. Ang lalim pa. Parang iba't ibang klase ng seafood ating matikman. Ang mahal nito, ha? Pero dito, libre lang, oh. Sarap! Sarap yung pagkakaluto. Mahirap lang kainin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.